Rick, good afternoon, Rick. So, for reference lang ha, hinahanap na rin ng mga followers natin. Rick, anong araw ngayon? Ha? Saturday, January 2024. So, Bispiras. Bispiras ang sinurog, ha? Sinulog, Pitsenyor, ha? Okay, si Foreman. Pitsenyor, ha? Okay, so part 3 na tayo. Part 3 na ng anong dapat gawin ng isang rookie engineer. Okay, so yung nga rin, umiikot ang kwento natin sa mga comments. Umiikot. So, okay, sabi nila, Sir Noel, pwede bang practical, actual? Sige, actual. I-actual natin. So, kunyari Rick, ikaw yung rookie engineer. Ikaw yung bagong hire namin ng fresh graduate licensed site engineer. Tapos zero experience ka pa. Okay, so yung yung tip natin dati, sinabi natin na first impression is lasting. Kung snappy ka sa first impression ng mga workers, hanggang matapos ang project, snappy ka pa rin. Pero kung lousy ka sa first impression nila, hanggang matapos ang project, lousy ka na. Diba? Yan yung tinatawag na first impression is lasting. Okay, sige, practicum tayo, Rick. Practicum kayo. Sige, sabihin ko, engineer, kunyari sabihin ko, ikaw, bago kang i-assign ka dito. Okay, tip number 1. Ang tip number 1, kunyari, Rick, ang gagawin mo is, dapat meron kang steel tape, di ba? O kunyari, yung meron kang steel tape, di ba? So, pag salta mo dito ngayon, teka lang, ngayon, walang tao kasi break time. At half day yung mga workers natin dahil yung sinulog Pitsenyor, so half day lang sila. Okay, so salta ka dito sa site, dito kayo na-assign ni manager. First impression, dapat yung postura mo, naka-PPE, dapat snappy yung postura, hindi yung lousy. Sabihin nila, aba, sino yan? Batang-bata, bagitong-bagito. So, engineer siguro yan, kasi nakaputi yung helmet, ay yung hadat, tapos ang tikas, di ba? Ang tikas talagang pang-engineer. Yon, check na yon. Check na sa mga tao yon. Ba, ang galing. Snappy yung postura niya. Tapos naka-PPE pa. Tapos, may hawak siyang steel tape. Snappy, may hawak na steel tape. Kunyari lang may hawak na steel tape. Tapos may hawak na plano. Yan talagang totoo. Correct. May hawak na plano. Edi yung impression ng mga tataas yung respeto nila, pati yung pagtitiwala, yung trust nila, yung level of confidence ng mga tao mo, tataas talagang mag-spike, diba? Okay, tapos do and don'ts, yung do tayo, sabihin anong kailangan gawin, yung postura, PPE, tapos merong steel tape, tapos may hawak na plano. Okay, tapos dapat hindi tatanga-tanga, dapat hindi naka-idle lang. Hindi yung parang nakatayo ka lang dyan, tapos ang layo ng tingin. Diba may mga ganon na hindi alam ang gagawin, tapos nagpapalipas oras sa si engineer, ang layo ng tingin. Dapat walang idle time break. Babasahin mo yung plano, susukatin yung mga ganyan. Okay? Kasi ikaw lang ang tinitingnan kasi ikaw ang bago sa grupo Ikaw ang titingnan. Ina-analyze na rin ng mga tao mo kung susunod ba sila sa iyo. Pag sabi nila, wala yan, tanga yan. Wala, tanga yan. Okay lang yan. Hindi makakautos sa akin yan. 'Di ba? Yun yung yun yung pinakatatandaan, 'di ba? Okay, tapos ano naman ang hindi dapat Rick? Yung don'ts. Base experience natin isinamarize natin. Meron ako listahan para hindi ko makalimutan. Ayan may listahan ako para hindi mawala yung flow of thought natin. Number 1 yung posture, Posture, snappy. Steel tape, tas yung plan, checking. Tapos, kumari Rick, nag-check ka na. Kumari, gagawa ka ng mga extraordinary. Ano yon? Yung tipong luluhod ka dyan, yung gagapangin mo para lang ma-verify. So, anong yon? Ano may bibigay mo na mensahe sa mga worker na talagang tinatrabaho mo, 'di ba? Sinusukat mo talaga. Hindi yung mata-mata lang, 'di ba? Kasi hindi na makikita ng engineer yan bago
Sukat ka. Yan, O kasi yung sabihin, hindi na yan makikita, hindi na ano yan, bagong graduate lang yan. Diba? Tapos pag nakita nila na niluluhuran mo, ginagapangan mo, talagang, diba, yung pinipenetrate mo yung mga silalim dyan, anong impression doon? Aba, parang re-respetuhin natin to dahil mautak, diba? Diba? Okay. Tapos, yung number 4 naman, 1, 2, 3, yung pang number 4 Rick, na sa experience natin na dapat wag natin gagawin is, ng mga buguan na site engineer is, do not glorify yung foreman. Wag mong i-glorify. Ano na yan, talagang proven na yan na, foreman, ang galing mo pala foreman. Foreman, nung estudyante pa ako, matagal ka na pala na foreman. Ang dami mo palang ganon. Wag mong gagawin yon. Sabi sa experience natin kasi, pag i-glorify mo, mahirapan ka na magutos dyan, lalo na't baguhan ka. Kasabihin ng foreman, tiwang ano siya, diba? Kasabihin sa isip ng foreman, tingnan niyo, gino-glorify niya ako. Hindi makakautos sa akin yan. Diba? So, huwag mong i-glorify. Hindi natin sinasabi na lahat, no? Ito is, sa experience lang natin, sa atin lang to. Ewan ko lang sa iba. Kung gusto nila, testingin nila. Testingin nila. Pero sa atin, proven yan. The more mo glorify yung foreman mo, the more ka mahihirapan magutos dyan. Diba? Kasi meron sa impression na mas mataas ako dyan. Okay, next is, eto, kumare, huwag kang baguhan ka. Huwag ka masyadong magtatanong sa foreman mo tsaka leadman mo. Kasi magbibuild yun ng impression na, yung engineer yun, sa akin lang natuto yan. Hindi na matatapos yan. Kahit saan kayo makita ng project. Ayan si Engineer Ricky, nakasama kami sa project niyan, nung sa kabilang project natin. Sa akin lang nagtatanong yan. Sa akin lang natuto yan. Estudyante ko dati yan. Mga ganun, no? So, kumare, huwag ka magtatanong sa foreman saka sa leadman. Saka magtatanong, Rick, sa senior engineer mo. Kasi puro kayo engineer, eh. Diba? Sa senior engineer mo, huwag ka magtatanong. At least, kung sabihin naman ni senior engineer mo na sa akin natuto yan, syempre, kasi senior engineer ka eh. Walang problema, walang issue doon, di ba? Okay, ngayon, kung may magko-comment na hindi totoo yan, subukan nyo. Diyan yung mapapatunayan. Kasi sa amin, napatunayan na natin, Rick, di ba? Tested na natin yun. Okay, check ko pa yung sulat ko para hindi ko makalimutan. And then, number 6, nakalagay dito, no FB, no games. Pag nandito ka sa site, ang dami nakatingin na tao, wag kang mag-games, wag kang mag-FB. Doon ka lang sa opisina. My point is, pwede naman, kaya lang, wag sa harapan ng mga tao. Yung dapat nakatikas, dapat palaging talagang isipin mo na lang, palaging may nakatutok sa'yo ng mga mata. Talaga, kilos talaga. Ngayon, pagpagod ka na, alis dyan, magtago ka na doon sa opisina. Diba? Kasi sa site, kailangan mo mag-build. Kailangan mo mag-build ng report o kailangan mo mag-establish ng first impression, 'di ba? Subok na natin yan, Rick, yung nagdududa, testingin niyo kasi sa atin, again, testingin natin. Okay, yung last dito, yung babalikan ko. First impression is lasting. Okay, kunyari yan, hindi mo alam yan, 'di ba? Hindi mo alam yan. Wag yung 4. Ano tawag dito? Tapos ang daming tao. Wag ganun. Bad set ganun. Isulat mo lang. Dalawa yan eh. Yung notes mo, field notebook mo, susulat mo ng hindi mo alam. Tsaka susulat mo ng mga accomplishment mo, kung ano yung mga bagay na na-accomplish mo. Alright? So yan, tawag dito is pouring guide. Diba? Tapos ito, pinapalagyan natin ng Rustcon o Rust Converter. Diba? Rust Converter. May mga punches pa tayo kasi ng iba may mga kalawang pa. So ito, ang tawag natin dito, Rick, is two-way slab, no? Two-way slab. Bakit two-way? Konti lang kasi yung bending nito dalawang way, dalawang direction. May sa short direction, may sa long direction. Alright, so kung gusto nyo mag-aral ng rebars, dapat magaling kayo or may basic understanding kayo sa shear and moment. Kung di nyo alam yung shear and moment, may problema tayo doon. Para na lang tayo hindi engineer. As per experience na lang ang palagi sinasagot natin. No? Pero kung
meron kang at least average knowledge ng shear and moment, madali na lang maintindihan yung mga positioning. Kung naka-top bar ba yan, bottom bar, extra bar. Doon mo makikita yan sa basic foundation is ang shear and moment diagram. Okay? Si Foreman parang din nagsasalita, parang tinamaan yata natin Parang sabi siguro ni Foreman Glenn, ako yata pinariringgan mo Dahil ako Foreman ako Di ba? So, nung sabi ko na huwag ka magtatanong sa Foreman, biglang pumunta sa malayo Nung sabi ko na huwag magtatanong sa Foreman, bigla kang pumunta ron sino shoutout mo? Sino? Dahil mahaba ng video natin. Shoutout kay ate na lang o yung sa mga Ilocano natin kaibigan. Kahit sino dyan. Kahit sino. Oo. Shout out naman. Shoutout. Sige. Sige, dahil uwi na rin tayo dahil magsisinulog pa tayo. Pitsenyor. Sige. Pitsenyor Glenn. Sige, bye.